Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Padre. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa tinatawag na plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan na nagmula noong tayo o ang ating unang mga magulang ay nahulog sa kasalanan, nangako ang Diyos na darating ang araw na ipadadala niya ang tagapagligtas. Mahaba ang panahon kung tutuusin na tinakbo bago ang tagapagligtas na iyan ay naparito. Subalit sa plano na iyan ng Diyos di nawala na palagi siyang humihirang ng magiging katuwang niya upang ang gawain ng kaligtasan ay magampanan dito sa lupa. Yan ang una nating napakinggan sa unang pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Hinirang ng Diyos si Moises, pero maliban kay Moises, hinirang rin ng Diyos ang bayan ng Israel upang kanyang maging sariling bayan. Napakinggan natin ang mismong pananalita ng Panginoong Diyos Ama sa unang pagbasa, at ito ang wika niya. Ito ang sabihin mo sa buong angkan ni Jacob, sa buong Israel. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo, at tulad ng pangangalaga ng isang agila sa kanyang mga inakay, kayo'y aking kinupkop. Dito mapapansin ninyo ang pagpapahalaga ng Diyos sa kanyang hinirang na si Moises, at hindi lamang kay Moises, kundi sa kanyang hinirang bayan, ang mga taga-Israel. Matapos yaon, napakinggan natin sa Ebanghelyo na mismong ang Panginoong Hesukristo, pambungad pa lamang nabanggit niya, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. At matapos ang pangangaral na iyan, tinawag ni Jesus ang kanyang 12 alagad upang sila ay atasan na humayo. Kaya nga sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo, mapapansin niyo na ang Diyos ay humihirang ng mga tao na magiging kaisa niya sa gawain ng kaligtasan. At ang paghirang na iyan, nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Kaya nga habang tayo nakikinig sa mga pananalitang ito ni Jesucristo, na marami na sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani, tayo'y pinaparinggan ng Panginoon ng bawat isa sa atin ay tinatawag maglingkod sa Kanya, maglaan ng Kanyang buhay para sa Kanya, sa pamamaraang kaya nating iukol ang ating sarili para sa paglilingkod sa Diyos. At ito ang kadalasan naging hamon. Bagaman napapakinggan natin ang paanyaya ng Diyos na paglingkuran mo siya, subalit ang hirap ibigay ang ating sarili para sa Panginoon. Minsan pa nga, ang dami nating dahilan upang magampanan ang tungkulin bilang hinirang. Subalit sa linggong ito, minumula tayo ng mismong mga pagbasa sa katotohanan na ang Diyos kapag naghirang, nagbibigay rin siya ng mga palatandaan o di naman kaya ng mga dapat isaalang-alang ng isang hinirang. Ano-ano nga ba ang mga dapat isaalang-alang na ito upang matugunan natin ang pagiging hinirang ng Diyos? Unang katangian ay ang pakikinig. Dapat sa isang hinirang marunong makinig, higit sa lahat sa tinig ng Diyos.
Naalala nyo sa mismong unang pagbasa, ang Diyos nagpatuloy magsalita sa bayan ng Israel. Anong sabi niya? Kung pakikinggan lamang ninyo ang aking tinig at susundin ninyo ako at hindi kayo sisira sa pakikipagtipan ko sa inyo, kayo ang magiging bayan kong hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itinatangi. Kayo'y gagawin kong bayan ng mga saserdote na maglilingkod sa akin, nakatalaga sa akin. Napakaganda ng mga binitawang salita ng Panginoon na nagsisimula sa paanyaya. Kung kayo'y makikinig sa akin, if you listen to my voice, at matapos iyon, dinagdag niya, kung susundin ninyo ako. At dito ngayon pumasok ang tinatawag na pangako na tayo ay kikilalaning bayan niya, hinirang niya. Alam niyo po ba ang ibig sabihin noon? Na kapag tayo ay tinuring ng Panginoon bilang bayan niya, bilang kanya, nangangahulugan ito mga kapatid, na anumang kahilingan natin sa Diyos, di tayo niya tatanggihan. Bakit? Dahil kung kaya nating ibigay ang ating sarili, ilaan ang buhay, ang ating talento, ang ating kakayanan para sa Kanya, yamang di tayo maramot, ang Diyos hindi rin magiging maramot sa atin. At yamang alam natin sa ating sarili, marami tayong kahilingan, ang kahilingan o mga kahilingan iyan ay kayang tugunan ng Panginoon kung yan ay makakabuti sa iyo o di naman kaya sa iyong kapwa-tao. Kaya mahalaga ang pakikinig bilang unang dapat nating isaalang-alang. Ikalawa ay ang pakikipagkasundo. Bakit pakikipagkasundo? Sa ikalawang pagbasa mula sa liham ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, ito ang ating napakinggan. Winika niya, ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo pang natiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Ito mga kapatid, ay ang pangangahulugan ni San Pablo na bagaman tayo ay may mga kahinaan, karupukan, pagkukulang, napakahalaga na tayo ay makipagkasundo sa Diyos. At bilang hinirang ng Panginoon, dapat matutunan natin ang kondisyon na ito na hinihingi mismo ng Panginoon, na tayo ay tinatawag hindi dahil tayo ay magagaling, na tayo ay tinawag hindi dahil tayo ay matatalino, na tayo ay tinawag hindi dahil tayo perpekto at banal. Dahil ang mga taong perpekto, magagaling at banal, kapag sila ang hinirang ng Diyos, aasa sila sa kanilang kagalingan at hindi sa kagalingan ng Diyos. Ang mismong tinatawag ng Diyos ay ang mga mahihina, ang mga may pagkukulang. Dahil ang mga mahihina at mga may pagkukulang na iyon, kung marunong makipagkasundo sa Diyos, ang Diyos ang pupuno sa kanila. Ang Diyos ang magpapala sa kanila at wala silang maipagmamayabang kung hindi ang kilalanin na nagampanan ko ang tungkulin na ito hindi sa sarili kong kakayanan, kung hindi sa pamamagitan ng tulong sa akin ng may kapal. Ikatlo, napulot natin sa Ebanghelyo. Matapos pangalanan ang mga alagad ni Jesus o tinuturing apostol, ito ang napakinggan natin mula mismo sa bibig ni Jesus. Anong sabi niya? Humayo kayo
at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitongin at palayasin ang mga demonyo. Unang salitang binitawan ni Jesus sa pangungusap na ito, humayo kayo. Dahil ninanais niya na matuto tayong magpahayag. Yan ang ikatlong salita na dapat nating isaalang-alang bilang hinirang, ang pagpapahayag. Tungkulin ng isang hinirang, ng isang tinawag ng Diyos, ang magpalaganap ng mabuting balita. Kaya sikapin natin ngayon bilang mga hinirang, bilang mga tinawag, gampanan ang layunin ng Diyos na ipalaganap ang mabuting balita. Sa panahon natin ngayon na tayo ay hinahamon, bakit kamo? Kung ano ang masama, yun ang nakakarating sa kapwa. Kung anong hindi totoo, yun ang binibigyan natin pansin bilang mga tao. Maling-mali. Dahil tayo bilang mga Kristiyano, anumang mabuti na tinatanggap natin mula sa langit, yun dapat ang ating ipinararating sa iba. Hindi ang masama, kung hindi ang kabutihan. Dahil sino ba ang gaganap niyan? Ang mga kaparian, ang mga obispo at mga reliyoso? Alalahanin ninyo mga kapatid, nung tayo'y bininyagan, nakiisa tayo kay Kristo sa kanyang pagiging hari, pari at propeta. Ito'y nangangahulugan na bilang mga propeta, may tungkulin tayo magpalaganap ng mabuting balita. Una, sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, kamag-anak, kaibigan, kakilala. Katulad ngayon, narito ka sa loob ng simbahan, nakikinig ng masinsinan, sana ang naunawaan mong aral, ang napulot mong katotohanan, iyon ang iparating mo sa iba. Dahil kung tutuusin, mapapansin nyo, bago tayo makinig ng mabuting balita, may ginagawa tayo. Naalala nyo? Nag-aantanda tayo ng krus sa noo. Nag-aantanda tayo ng krus sa bibig. Nag-aantanda tayo ng krus saan? Sa ating dibdib. Ang pag-aantanda na iyon ay kung tutuusin, ay may kabalikat na maiiksing panalangin. Habang nag-aantanda sa noo, dapat sinasabi natin sarilinan, Panginoon, ang mabuting balitang mapapakinggan ko, naway maunawaan. At habang nag-aantanda ng krus sa ating labi, ang dalangin natin, Panginoon, ang mabuting balitang mapapakinggan ko at naunawaan, naway aking maipahayag ng may katotohanan. At pag naaantanda tayo sa ating dibdib, ang ating dalangin, Panginoon, ang mabuting balitang naunawaan ko, ipapahayag ko, una sa lahat ay isa sa buhay ko. Naroon ang ikalawa na tungkulin. Anumang ating naunawaang kabutihan, may tungkulin tayong ipalaganap iyan para sa iba. Mga kapatid, ito ang tatlong konkretong aral na dapat nating bigyan pansin bilang mga hinirang ng Panginoon. Una, ang pakikinig sa kanyang tinig. Ikalawa, ang pakikipagkasundo sa kanya bilang mga makasalanan. At ikatlo, ang pagpapahayag lalong-lalo na ng mabuting balita. Kung ang tatlong aral na ito na ating napulot mula sa mga pagbasa ay tumimo sa ating isipan at magampanan natin, hindi mo na kinakailangan ng panunumpapa
para patunayang hinirang ka ng Panginoon, gampanan mo agad sa iyong pang-araw-araw na buhay at sinimulan mula ang iyong tungkulin bilang hinirang ng Panginoon na magpalaganap ng kanyang gawain ng kaligtasan. Tandaan natin, ang lahat na tumugon sa panawagan ng Diyos ay pinagpapala. Nawa sa ating gagawin, pagpalain nawa ang bawat isa sa atin kung ating itong maging bahagi ng ating buhay Kristiyano at pananampalataya. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.